Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa ating mga nakaraang video, tinalakay natin ang tungkol sa mga huling panahon, ang pagdakip sa iglesia, ang dakilang kapighatian, ang paglitaw ng Antikristo, at ang huling pangyayari bago dumating ang Panginoon. Pero may paksa na laging tinatanong, laging pinag-uusapan, at napakahalagang malaman ng bawat isa. Ito ay nakakatakot, ito ay seryoso, at ito ay babala mula mismo sa Diyos. Ito ang tinatawag na marka ng hayop o ang bilang na 666. Maraming tanong. Ano ba ito? Totoo ba ito? O barcode? O microchip? O anuman? Bakit bawal itong tanggapin? At ano ang mangyayari sa sinumang magkaroon nito? Ating buksan ang Biblia at alamin ang katotohanan. Purong salita ng Diyos lang ang ating susundin upang maging handa tayo at malayo sa kapahamakan. Una, sino ang hayop at ano ang kanyang marka? Mababasa sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 13, talata 1 hanggang 10 at talata 16 hanggang 18. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 13, ipinakita ni Lord kay Apostol Juan ang isang hayop na umaahon mula sa dagat. Ito ay ang Antikristo, ang pinuno na maghahari sa mundo sa panahon ng dakilang kapighatian. Siya ay magkakaroon ng kapangyarihan, gagawa ng mga himala at linlangin ang maraming tao. Sabi sa talata 16 hanggang 17, at ginagawa niyang ang lahat, maliit at malaki, mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin, ay magkaroon ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o kanilang noo. At upang walang makabili o makabinta, kundi iyaong mayroong tanda sa makatuwid bagay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Ito ang marka ng hayop. Una, mga kapatid, linawin natin. Ito ay magagamit sa pagbili at pagbibinta. Ibig sabihin, ito ay magiging bahagi ng sistema ng kabuhayan, ng ekonomiya, ng mundo. Kapag wala ka nito, wala kang mabibili na pagkain, damit, o pangangailangan. Wala ka ring maibibinta. Mapagkakaitan ka sa lahat ng karapatan. At sabi pa sa talata 18, dito ang karunungan. Ang mayroong pagkaunawa ay bibilangin ang bilang ng hayop, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666 o 666. Maraming haka-haka kung ano ito, mga kapatid. May nagsasabing barcode, may nagsasabing microchip na itatanim sa balat ng tao, may nagsasabing sistema ng numero. Pero ang pinakamahalagang ituro sa atin ng Biblia ay ang hindi ang itsura nito kundi ang kahulugan nito. Ang markang ito ay tanda ng pagpapasunod at pagsamba sa Antikristo. Kapag tinanggap mo ito, sinasabi mo, ang Antikristo ang aking hari. Siya ang sinusunod ko. Siya ang pinagkakatiwalaan ko.
sa kanang kamay, tanda ng gawa at kilos mo. Sa noo naman ay tanda ng iyong isipan at paniniwala. Kaya kahit ano pa man ang anyo nito sa hinaharap, alam natin, ito ay sistema na pinipilit ang tao na sumamba at sumakal sa kapangyarihan ng tao sa halip na sa Diyos. Pangalawa, kahihinatnan ng sinumang tumanggap nito. Mababasa sa Aklat ng Pahayag 14, Kabanata 14, talata 9 hanggang 11, at Pahayag Kabanata 20, talata 4. Ito ang nakakatakot at pinakaseryosong babala ng Diyos tungkol dito. Makinig mabuti. At ang ikatlong anghel ay sumunod sa kanila na sumisigaw ng malakas na tinig. Kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre. At ang usok ng kanilang paghihirap ay mapaitaas magpakailanman. At sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Kaya, mga kapatid, walang patawad dito. Ang sinumang tumanggap ng marka ng hayop ay wala nang pag-asa ng kaligtasan. Isara na ang langit para sa kanila. Ang kanilang kahihinatnan hanggang pagdurusa. Bakit ganito kabigat ang rusa? Dapat tanggap sa markang ito pagtakwil sa Diyos. Ito ay sasabing ayaw ko na kay Jesus. Mas pipiliin ko ang Antikristo, pipiliin ko ang pagkain, pipiliin ko ang kabuhayan kaysa sa Diyos na lumikha sa akin. Ito ang pinakamatinding pagsubok sa panahon ng dakilang kapighatian. Pipiliin mo ang buhay sa mundo at kapalit nito ay ang kaluluwa, o pipiliin mo si Lord kahit matay ka pa sa gutom o dahil sa pag-uot. Sabi sa 20, talata 4, ang hindi sumamba sa hayop at hindi tumanggap ng marka sa noomay, sila ang mabuhay at magkasama nito. Pangatlo, paano tayo maiiwas dito? Ano ang katapat nito? Mababasa sa mga aklat ng Pahayag, Kabanata 7, talata 2 hanggang 3. At ganoon din sa mga aklat ng Epeso, Kabanata 1, talata 13 at Juan, Kabanata 14, talata 15. Meron bang katapat na marka ang mga anak ng Diyos? Ang sagot, mga kapatid, ay meron. Sabi sa Pahayag 7, at nakita ko ang ibang anghel na may tatak ng Diyos na buhay. Huwag ninyong saktan ang lupang sa aming matatakan ang mga alipin nating Diyos sa kanilang mga noo. Ang mga anak ng Diyos ay mayroon ding tanda o marka ng tanda ng Diyos. Ano ito? Ito ay ang banal na espiritu na nanahan sa inyo mula nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Efeso, Kabanata 1, talata 13, sa kanya rin naman kayo ay nagsisiwala pagkarinig ninyo ng salita ng totohanan. Sa kanya naman, pag kayong nagsisisampalataya ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. Ito ang tanda ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya paano ka makakiwas sa marka ng hayop? Una, tanggapin mo si Jesus ngayon pa lang, bago pa dumating ang mga huling panahon. Dahil kapag ikaw ay tunay kay Lord, tatatakan kanya ng kanyang espiritu at hindi ka mapapalito aya ng Antikristo.
Pangalawa, manatili sa Diyos. Ang sinumang may katotohanan sa kanyang puso ay hindi papadaya sa umang himala o ganda ng pangako ng hayop. Ang pangatlo, ilagak ang buhay kay Lord. Ihala ang puso na, Panginoon, kahit wala akong makain, kahit ako'y pahihirapan, hindi ko ikaw ipapalit sinuman o sa anuman. Tandaan ninyo mga kapatid, ang marka ng hayop ay para sa mga naiwan sa mundo, para sa mga hindi kasama sa pagdakip ng iglesia. Pero kung ikaw ay tunay na kay Kristo, ikaw ay kasama na niya sa langit bago pa man dumating ang panahong iyan. Pero itinuturo natin ito bilang babala. At para sa mga maliligtas pa sa panahong iyon, na ang kanilang katapatan kay Lord ay higit pa sa anumang kabuhayan o yaman ng mundo. Ikaapat, ang pagkakaiba ng dalawang tanda. Mababasa sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talata 24. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat tatanggihan ang isa at sundin naman ang o kaya'y maging tapat siya sa isa at tatalikuran niya ang isa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang marka ng hayop, pagsamba sa tao, sa sistema at sa kayamanan, sa kapangyarihan ng Diyos, ay patungo sa kapahamakan. Ang Diyos, ito ay nangangahulugan kay Hesus, pagsunod sa salita niya, pagmamahal na tungo sa buhay na walang gan. Ikaw, mga kapatid, ano ang marka na nasa iyong mga puso ngayon? Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? O nabibitag ka na sa mga sistema ng mundong ito na malayo sa katotohanan? Mga kapatid, napakalinaw ng lahat ng ito ayon sa Biblia. Ang marka ng hayop ay hindi lang basta numero o tatak sa balat. Ito ay tanda ng pagtalikod sa Diyos at pagpili sa mundo. At ang marka ng Diyos naman ay banal na espiritu na nananahan sa bawat taong tumanggap kay Hesus at sumusunod sa kanyang katotohanan. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay babala lamang. Hindi tayo narito para humusga ng sinuman, kundi para paalaala. Huwag nating ipagpalit ang ating kaluluwa, ang ating Diyos, at ang buhay na walang hanggan. Kapalit lang ng pagkain, yaman o kaginhawaan dito sa ibabaw ng mundo. Ang sabi ng Panginoon, ano nga ang mapapang tao kung makamna ang buong butan o mapapahamak kanyang kaluluwa? Yan ay mababasa sa aklat ng Lucas, Kabanata 9, talata 20. Ngayon pa lang, habang may panahon pa, mga kapatid, hawakan natin ng mahigpit si Hesus. Hawakan natin ang ating mga puso ng kanyang salita at pagmamahal. Dahil kapag siya na ang Panginoon ng buhay mo, hindi ka malilinlang, hindi ka madadaya, at hindi mo tatanggapin ang anumang bagay na hahadlang sa iyong relasyon sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, ang tunay na kalayaan at tunay na buhay ay nasa Diyos lamang. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sumasa inyong lahat. Amen. Halika na, Panginoong Hesus. Maranatha. Ngayon, mga kapatid, kung naging bukas ang inyong mga puso at isipan, paki-like, share, and subscribe na rin po para marami po ang makapanood ng video
at marami po ang maliligtas at makakarinig ng katotohanan mula sa ating buhay na Diyos. Pagpalain tayong lahat sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga kapatid, abangan nyo pa po ang susunod na mga video tungkol sa huling panahon. Ito ang programa sa Armageddon. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos Ama sa pangalan ni Hesus. Amen.